Welcome sa Dries TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! Welcome back again sa ating YouTube channel mga kakimpaw. And sa update natin ito, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan kina Kim and syempre kay Paolo Avellino. Pero bago po ang lahat, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta at pagsubaybay sa mga daily update natin. Kaya naman bilang pasasalamat, magbabasa po ako ng isang komento patungkol po ito sa naging previous update. Unang komento mula po ito kay Ginang Arlene Casis. Sabi niya baka totoo talaga ang blind item Miss Jers at sa parish siya nag-propose kay Kim. Diba kung natatandaan mo Miss Jers sa IG story ni Paolo na may Eiffel Tower, diba may kanta doon at sa IG story naman ni Kim yung pinaghalong mga photo niya. 'Di ba ang Eiffel Tower ang favorite niya? So may connection, Miss Jers. Maraming salamat po sa komento, Ginang Arlene Casis. Baka nga po totoo ito kasi laman ito ng lahat ng social media platforms at ganun din po sa mga Kimpaw page. At sinasabi nga nila na galing daw ito mismo sa pa-blind item ng pambansang Marites. Kung inyong natatandaan din po, merong isang pa-blind item din po na kumalat na meron nga pong nag-propose dyan po sa Paris, France. So alam naman ninyo mga kakimpaw, ang dami pong mga hearsays tapos hanggang ngayon may pa-blind item na lumabas. At eto nga po, babasahin ko po sa inyo ang pa-blind item na yan. Sabi po ng Kim Chu fans, OMG, totoo nga ba? Balitang-balita na may wedding bells na raw na maririnig sa susunod na taon para sa dalawang artistang ito. Bagay na bagay sila pero hanggang ngayon ay tikom pa rin ang bibig sa tunay na estado ng kanilang relasyon. Sa tingin nyo, ito na ba ang matagal nating hinihintay na pag-amin? Kayo na ang humusga. Comment down below kung naniniwala kayo sa chikang ito. So ayun nga po sa picture na to, blind item, dalawang artista na hindi pa umaamin na magkarelasyon na papabalitang hiningi na daw ng lalaki ang kamay ng babae para sa kasal sa susunod na taon. Tapos may picture po dyan ng pambansang Marites. Yan po mga kakimpaw ang mga lumalabas ngayon sa mundo ng social media. Iisa lamang po ang tinutukoy, walang iba kundi po si Kim and Paolo. Well, hopefully mga kakimpaw, totoo nga po ang pa-blind item na to kasi matagal na po nating minamanifest ang tungkol dito. Sabi ko nga po, hindi na bata si Chinita Princess. Nasa tamang edad na po sila ni Paolo Avellino para po lumagay sa tahimik. Kung sila man nga po ang nasa pa-blind item na to, lahat magiging masaya mga kakimpaw. 'Di ba? Dahil ito yung minamanifest, wini-wish po ng lahat. Sabi nga po ng komento ng isang netizen, I believe na Kimpaw na kahit walang inaamin sa relasyon, it doesn't mean na hindi sila because their actions speak louder than words. Mas mabuti yung ganoon. It's not convincing but realistic for them to do that. Maraming umaamin but in the end, maghihiwalay din. Maraming tukso sa ganoon, sausawera dito, sausawera doon. It's good for me na tahimik lang maghintay sa tamang panahon. Anyway, basta kayong dalawa. Correct mga kakimpaw, hindi naman kailangan pong umamin, di ba? Kasi sa action pa lamang po nila mga kakimpaw, napakalinaw kung anong meron sa kanila. Samantalang next topic naman, pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa panibagong product po na ini-endorso ni Chinita Princess para po yan sa kanyang business venture. So meron po kasing palabas na Little Bunny Magic Lip Oil mga kakimpaw. So ito connected sa House of Little Bunny na kung saan ginagamit na din po yan ni Chinita Princess every time po na nagsuswimming siya. Parang waterproof mga kakimpaw ito yung nilalagay sa cheeks. Pwede rin siyang lip tint, lipstick sa ilong, no, mga kakimpaw. Yan po yung use niyan. Kaya sana po ay maglabas na ng ganito sa House of Little Bunny kasi parang ang ganda nito mga kakimpaw. Oh. Available na daw po yan and sana po ay maitry natin yang lahat bilang pagsuporta na din kay Chinita Princess.
Samantalang next topic naman, pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa pasabog sa birthday ni Chinita Princess. Sabi nga dito, may pasabog para sa birthday ni Kimi. Nakita nyo ba to? Araw-araw daw may bagong kanta na ina-upload hanggang April 19. Start na raw kahapon. Mayang hapon daw, #linlang at 6 p.m. Ready na ba ang mga puso nyo? Then sabi dito, ang full length ng version ay i-upload ko para sa birthday ni Kimi at ang lyrics ay napakaganda. May in love tayong lahat. Sa ngayon, ang mga naunang kanta ni Kimi, isa-isahing i-upload araw-araw hanggang April 19. Abangan nyo guys, next upload today, title din lang, schedule 6 p.m. So, ginawan po ng kanta si Chinita Princess, mga kakimpaw, at nakakatuwa lang dahil may mga ganito pong Kimpaw fans na talaga nag-e-effort po para gawan po ng kanta si Chinita Princess para po sa kanyang birthday. Ganon din syempre si Paolo Avellino. Samantalang marami pong nagtatanong, mga kakimpaw, kung ano ba ang magiging kaganapan ni Chinita Princess bukas, araw po ng linggo, since birthday niya nga po bukas, April 19, 2026. So may dalawa po ako nakikita, mga kakimpaw, since ilalabas na nga po yung bagong brand na ini-endorso niya, which is yung Myra E. Marahil magkakaroon po sila ng MediaCon yan, di ba? So possible yon. So possible naman na kung wala pong pa-MediaCon at ilalabas lamang yung kanilang brand ambassadress, possible na nanahimik lang si Chinita Princess and si Paolo. Pero sa pananahimik na yan, mga kakimpaw, syempre hindi po natin alam ang nangyayari dyan, di ba? Pero lang ang wish natin, mga kakimpaw, kundi kasama sana ni Kim Chu yung mga importante at espesyal na tao sa kanyang napakahalaga pong araw, bukas, April 19. And for sure, hindi po ito palalagpasin ni Paolo Avellino, mga kakimpaw. Knowing Paolo Avellino, gusto niya pong gawing extra special talaga yung araw na yun ni Kim Chu. At alam nyo na, mga kakimpaw, pag tahimik si Kim, ganun din si Paolo Avellino bukas. Alam nyo na, mga kakimpaw, na quality time sa isa't isa. And syempre, ang isa pa sa akin na excite ko, yung ilalabas po na picture ni Chinita Princess. Every time po na nagbe-birthday si Kim Chu, 'di ba? Meron po siyang photoshoot na talaga namang inilalabas. So yan po yung isa sa akin na excite natin. Ngayong April 19, tapos meron din po siyang ilalabas April 29. So bali dalawa po kasi ang birthday nitong si Chinita Princess, kaya dalawang beses po siyang magbe-birthday. And syempre, abangan natin yung birthday prad niya po by Monday dito po sa programa na It's Showtime. Dahil parang may special guest po talaga, mga kakimpaw eh. Sabi kasi ni Meme Vice Ganda kanina, kung wala daw Blackpink, sino na lang? At tawang-tawa po si Chinita Princess at kilig na naman ang mga It's Showtime host. So dun pa lang may hint na possible na si Paolo po ang umappear sa It's Showtime sa Lunes. So abangan na lang natin yan, okay? So paano, mga kakimpaw, hanggang dito na lamang po ang update natin at maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta.